Hello po mga kababayan, kamusta po kayong lahat? And once again, welcome back to another episode of Simply Talkies Vlog. Ang pag-uusapan natin mga kababayan ay itong, again, PBBM admin good news o yung mga nagawa po nila for yung itong mga nagdaang araw. Itutuloy lang natin para at least kahit papano ma-inform po kayo kung hindi nyo po nababalitaan yan. Yung pong sa DICT, kasi po busy po sila. Saan? Sa kayong meron pong gustong gawin ang ating mga nasa Senado. Okay? At the same time, isasama rin din natin dito yung mga ginagawa ng VP Sara Duterte. Para naman spirit of fairness, hindi naman po sa may issue ngayon dyan kay VP, sa doon sa mga Duterte natics, hindi na natin isasama yung kanyang mga ginagawang trabaho. In spirit of fairness, huwag nyo munang batikusin si Tokis kasi kailangan din nilang malaman ito. Hindi yung puro na lang tayo chismisan sa pag-aaway ng itong mga nag-uumpugang bundok. No? Confidential fund. Hindi is extraordinary o expenditure yan. Puro kwarta. O ito unahin natin. No? Pero bago yan, i-flex po natin ang Haya Nature Resort. For more details, punta lang po kayo sa kanilang Facebook page. At thank you at shout out sa lahat ng ating channel members. So mga gustong magpa-member, click nyo lang dyan yung join. Napakababa po niyan. At ganun din po, shout out sa lahat ng ating regulars na nanonood ng ating video premiere at mga nagre-replay ng ating videos. So eto na po, no? Unahin natin ito sa balita ng Abante, una sa balita. Kadiwa Outlet, bet paramihin. O ayun, kadiwa ng Pangulo. O diba, yung mga ganyan. Matapos lumabas ang survey kung saan siyam sa bawat 10 Pilipino ang nagsabi na mas malaki na ang kanilang ginagastos ngayon sa pagkain, itinulak ng isang mambabatas na paramihin ang mga kadiwa outlet. Ayon kay Agri-Party List Representative Wilbert Lee, mas mababa ng 10 hanggang 20% ang presyo ng mga ibinebentang produkto sa mga kadiwa outlet na makakatulong sa mga mahihirit na Pilipino. Ayan. Naintindihan natin na wala ring magawa ang ating retailers kundi magtaas ng presyo dahil sa sunod-sunod na pagtaas ng presyo ng krudo. Correct po yan. No? Ano yan po? Kasama na yan lahat. Pag umagat ang presyo ng gasolina sa merkado, ubus. Lahat yan magtataasan. Except yung inyong mga sahod. Kaya ang pinakamainam na solusyon para mabigyan ng access sa mas murang mga bilihin ng ating mga kababayan ay pagpapatayo ng mga kadiwa store sa bawat bayan at lungsod. Ay ito dapat may masusing pag-aaral dyan. Kasama ang NEDA at ang Department of Finance. Kasi ano ang magiging epekto nito naman sa mga hindi nasa kadiwa. Diba? Yung mga regular, yung mga retailers, grocery outlet. No? Anong magiging epekto niya sa kanilang economic stability, no, nung kanilang mga negosyo. Kasi sa kadiwa, siyempre mababa yan ng 10, 20 pesos, no? Ay baka naman malugi yung yung mga ibang grocery outlet, di po ba? Saka hindi naman lahat po ng produkto na pupunta diyan sa kadiwa. Pero it's a good suggestion by the Agri-Party List, no, representative. Pero dapat masusing pag-aralan kung ano ang magiging epekto nito sa mga retailers. Okay? So dito naman ulit, ito po, ginawang executive order ito, no? Yung ng Pangulo dito po sa Philippine News Agency, EO establishes Walang Gutom 2027 as major government program. No, mabot na ng 2027. No, tama, 2027 yun. Malacanang has issued Executive Order number 44 establishing the Walang Gutom 2027 Food Stamp Program. Ayun, ang swerte naman ng makapagbe-benefit nitong nasa food stamp. Pero dapat, hindi na lang palaging nakaantabay sa gobyerno, ha? Kailangan din dyan, walang, alam nyo na, yung pamumulitika, imbis na yung deserving, yung mga undeserving pa ang na nabibigyan, yung ang nababalitaan ko yung mga nasa 4-piece, yung iba pala may mga kotse, may mga paupahang apartment pero nasa 4-piece. Yun pa.
Marami po nagsasabi kasi nga, alam nyo na kung sino yung namamahala dun sa kanilang mga lugar, sa kanilang LGU ng 4-piece, na politika na. Ang isasali, yung mga, oy, kumare, kumpare, kaibigan, kamag-anak, yan, dapat yan ang tignan ng DSWD at parusahan yung mga LGUs na mga salaula. Balita po yun. Napanood ko po sa isang video, sinasabi nila, dun din daw sa kanila, Alam din nila, ito, may pabahay, pero naka 4-piece, anak ng siopaw. Yung mga anak, nasa magagandang school nag-aaral, naka 4-piece. Yung mga anak, nasa abroad, may 4-piece. Oh, wow. The Walang Gutom 2027 Food Stamp Program of the DSWD is hereby declared as a flagship program of the national government. The DSWD, as the primary government entity responsible for the implementation and management of social welfare development program in the country, shall be the lead implementing agency of the food stamp program. Sino pa ba? Ayun po yung nakasaad sa EO. The DSWD shall undertake the necessary steps for the successful implementation and expansion of the food stamp program, including but not limited to the identification of eligible beneficiaries and collaboration with relevant stakeholders to ensure efficient and timely distribution of use of food stamp. DSWD, pakinggan nyo to ha. Sabi dyan sa EO ha, ni Bersamin. The identification of eligible beneficiaries. Tinan yung sinasabi ko kanina. Eligible ba yung may 2 kotse at pabahay? Eligible ba yung nakakapag out of the country? Eligible ba yung mga naka-designer clothes and handbags? Eligible pa ba yung mga anak ay nag-aaral sa mga prestigious schools? May mga kamag-anak abroad na sumisustento. Di po ba tapos yung nakikita mo dyan na dapat deserving, walay? Dito pa kaya? Ay, pasensya na. Meron tumawag na abala tayo. So, yan po, no? So, at least, meron ng EO para sa food stamp. Walang gutom. O, yan. Okay, alis tayo dyan. Dito naman, sa Manila Bulletin, natutuwa po ang DSWD. Anong sabi nila? DSWD welcomes EO, yun nga ang EO number 44, Walang Gutom, 2027 Food Stamp Program. Yan. The Department of Social Welfare and Development on Monday welcome Malacanang issuance of executive order which establishes the Walang Gutom 2027 Food Stamp Program. Yan. We in the DSWD are pleased to be the lead agency of this flagship program of the President in achieving zero hunger in the country. Rest assured that the department will do the task to make this program work through the whole of nation and whole of society approaches. DSWD Assistant Secretary and Spokesperson Romel Lopez said. Ayun pala the DSWD will engage and partner with all relevant NGAs, LGUs, and other stakeholders to ensure the successful implementation of the food stamp program. To do this, all relevant NGAs are hereby directed, with all participating LGUs are hereby enjoined to provide full support to and operation with the DSWD to ensure the effective implementation of this order. Dapat lang. Yung makinabang ay yung dapat makinabang. Yan pong food stamp program ng DSWD ay na-launch noong July 18, diyan po sa Tondo, and expanded to Siargao Island on September 29. Ayan. Sana naman. Magkano ba laman ito? Nakalimutan ko. Ito. Under the program, beneficiaries will be granted monthly food credits worth 3,000 pesos for 6 months. 3,000 pesos for 6 months? Kayo na pong mag-compute. The food credits can be used to purchase nutrition-rich food items from DSWD accredited partner retailers. 50% of food credits will be allocated to carbohydrate-rich foods like rice and bread, 30% for proteins like chickens or pork, and 20% for vegetables, fruits, oil, salt, and condiments. Okay, di maganda. Nasaan na kaya si Presidential Advisor for Poverty Alleviation? Si Secretary Gadon. Walang balita kay Gadon, nananahimik no? Ito pa po, balita ng Manila Bulletin.
After nung walang gutom na EO44, sabi ng Pangulo, rice is life. Ang bigas ay buhay. Marcos urged government agencies to work with IRRI. Solve rice woes. Yan. Makipag-coordinate daw ang mga ehensya ng gobyerno sa IRRI. Ayun, ano po yun? Stressing the rice is not merely just a food but life, President Marcos encouraged government agencies and the private sector to continue collaborating with the International Rice Research Institute. Ayun na, nakakuha na kayo ng idea ha, yung mga nag-i-examine dyan. Ano ang IRRI? Yan, ganyan kami nung bata kami sa elementarya, no? May mga ganyang terms. Yung NEDA, ano ibig sabihin niyan? Yung DOST, ganyan. PGH, mga ganyan. Ayan, babasahin namin yan. Tapos may examine. Sa uluhin lang naman. No? Pag mataas ang iyong memorization, ay nako, hindi maka 100 ka. Di ba? Pero hindi ka pa rin top 1. Kasi ang top 1 palagi anak ng teacher. Ay, ewan ko. Speaking at the 6th International Rice Congress on Monday, Marcos shared to the international participants the issues currently hounding the rice industries in the country. He cited recurrent pounding of typhoons and other natural calamities and criminal activities such as illegal importation, smuggling and hoarding, and other anti-competitive prices continue to threaten the rice sector. Correct. So I enjoin all our government agencies and of course our partners in the private sector to continue collaborating with the IRRI and its partners in identifying creative solutions and mechanisms for a more robust rice industry. Your participation will surely inspire the rest of society and the entire global community to fortify our efforts for food security across the region and the world. Ayan. Rice is life. Marcos also underscored that rice for the Philippines means more than food, as he stressed the need for collaboration among local and international stakeholders who are also in the same rice situation. Correct. Tama po yan. Ang bigas ay buhay. Maski na bigas lang, meron ka ng asin, pwede na. Paano pag walang asin? Di patis. Paano pag walang patis? Di bagoong. Paano pag walang bagoong? Ay, nako, kainin mo na lang yung bigas. Ay, yung kanin. Niluto mo muna yung kanin. Ay, yung bigas. Niluto mo yung kanin. Maski na walang ulam, basta may bigas at kanin, okay na. Anak ng chopo, dahil pa dahilan. Eto pa. Presidential Communications Office. Government will do everything to ensure growth of the rice industry while protecting the welfare of farmers and consumers. Very good job, PBBM. Nakita nyo yung ginagawa niya para sa kabutihan ng mga farmers at natin, di ba? Para po ma-achieve Kung hindi ma-achieve talaga yung 20 pesos kilo ng bigas, maski na 20 o 30, solve na kayo doon. Kasi may rate of inflation. May nabasa nga po ako sa isang lugar, nasa 25 pesos ang isang kilo ng bigas. Sa isang lugar naman sa Mindanao, may 20 pesos sila na kilo ng bigas. So ayun, yung mga naghahanap ng ganong presyo, hanapin nyo. Hindi ko kayo bibigyan na idea. Hanapin nyo para mag-research kayo. Hindi yung ngaw-ngaw lang kayo ng ngaw-ngaw ng misinformation. Pero talagang gusto nyong makita, mas mababa pa sa 20. Ha? Pwede nga libre na lang eh. Hindi kayo bibigyan ng 25 kilos of sack of rice ng Pangulo. Nandun po sa Bermuda Triangle. Yung bigas na yun. Puntahan nyo po. Oo. Libre. Libre. Kahit na ilang kilo pa, ilang sako pa, basta nandun sa Bermuda Triangle. Good luck. Good luck, no? Kung makalabas pa kayo ng Bermuda Triangle. Kaya nga libre, di ba? Okay. The government will spare no effort to ensure the growth of the rice industry while safeguarding the welfare of farmers and consumers. Ayun po ang sabi ng ating Pangulo. We will spare no effort to ensure the growth of the rice industry here in our country even as we safeguard the welfare of farmers and consumers alike.
We will do everything to pursue and punish those who are involved in smuggling and hoarding. We will make them pay for their wrongful actions and remedy the situation. We will remain steadfast in our efforts to modernize the agriculture sector through dialogue and consultations with our farmers and agriculture experts. O, ayun po. With all this said, it is important to remember that none of us alone can do everything that needs to be done. We have seen through the years what greater power we yield when we are united. Correct! Just like how the first 5 installments of this Congress have brought about great progress in the international rice industry. Tama. Your participation will surely inspire the rest of the society and the entire global community to fortify our efforts for food security across the region and the world. It goes without saying, but I think it bears repeating that rice in our country means more than food. Ang galing ng speech nito, no? Talagang ang galing ng kanyang pag-i-inspire. Siguro magaling sa oratorical speech itong Pangulo, no? Bearing yung ang galing-galing yung maski na wala siyang basahin. Kasi ang galing mag-English eh. Di mo ba? O yan ha. Biruin nyo yan. Kapakanan ng bawat Pilipinong iniisip, no? Tapos meron pang magsasabi, wala kasi yung 20 pesos eh. Oh, di ba? Eto pa. Oh, Manila Bulletin. Marcos boost shift to electric vehicles amid high fuel prices. Ay naku, nangyayari na po yan dito sa Amerika. Ngayon po nagpro-produce na sila ng mga high electric vehicles. Ang dami na eh, no? Kasi mahal-mahal ng gas eh, kaya sinisimulan na nila na kakaloka yan. Yung kumpare ko nga dito, nagpalit siya na sasakyan, yung Toyota Sienna niyang luma. Kasi tagal na rin eh. Kumuha ng bagong Toyota Sienna. Nakita niya, tinan mo to. Oh, wow, okay ah, ganda ng design, aerodynamic. Pero sabi niya, problema ko eh. Anong problema mo? Walang spare tire. Ano nangyari? Paano kotse walang spare tire? Wala eh. Hinahanap ko na kahit saan. Nung chinag ko nga, tinako nga. Ilalim. Hidip kami sa ilalim. Wala nga. Walang spare tire. Nang show pa. Paano pag naplat ako? Dito, sabi ko. Tawag ka ng roadside assistance, sabi. Pero yung sa kanya kasi electric vehicle, yung kanyang bagong Toyota Sienna, sabi niya, pag nasa highway ako, gasolina. Pero pag nasa yung street, yung mga stoplight, sabi niya, pumapalo yung electric kasi nagre-recycle, sabi niya. Mababa nga naman, ako gasolina, no? Hindi naman diesel, gasolina. Kaso mahal, $5.69 yung regular. Dito po sa State of California, napakamahal ang visit na yan. O ngayon, ang gusto nila, 2035, i-phase out ang gasolina. Gusto lahat electric. Paano pag brown out? Blackout. Bibihira naman po nagba-blackout dito. No? Yan ang tanong natin kay Pangulong Bongbong Marcos. Paano pag nag-brown out hindi ka nakapag-charge? Pero electric no? Electric. Doon na nagre-recharge na doon. No? May baterya doon na nagre-recharge. Hindi mo na kailangan pang isaksak. No? Marcos made the statement as he led the launching of Dongfeng. Dongfeng Motors in the country on Monday. Considering our continued dependence on imported fuels and the volatility of oil products in the world market, it is only sensible that we encourage the shift to electric vehicles. Yung pong sabi niya. We not only get savings in fuel and gas, but also significantly lessen our greenhouse gas emissions and champion sustainability in our day-to-day activities. Okay. So, maganda naman yan. Under the treaty, the country pledged to a projected greenhouse gas emission reduction and avoidance of 75% for 2020 to 2030 in agriculture, waste, industry, transport, and energy. Okay. So, if we aim to fulfill our pledge to the Paris Agreement, we need to boost the share of electric vehicles in the total projected vehicle fleet nationwide. Kasi ang inaano lang dito, yung greenhouse gas emission. Yung sumisira ng ating mga ozone layer, yung mga peer, atmosphere, stratosphere. Ano pa ba yung mga peer?
no? Yung fear ng flying. As of late 2020, there are just around 8,800 electric vehicles in the country. Ayan. To date, nearly 400 electric public utility vehicles are flying 29 routes nationwide. Ang problema nga, no? Ayan ba ay sinasaksak o nagre-recycle, no? Kung sinasaksak yan, paano pag nag-blackout? Yun lang po, walang magagalit. Tanong lang po. Move forward tayo. Ito pa, GMA News Online. Philippines, Micronesia to stress cooperation in maritime sector. Micronesia, The Philippines and the Federated State of Micronesia have agreed to strengthen their cooperation in the maritime sector. Ayan na naman, maritime sector na naman. And in peace and security, people-to-people and government-to-government partnership. I think it's important that we have the strength and relation and partnership around the world, not only on region but around the world. So hopefully that will be one of our main cornerstone, our main effort between our two countries is to find a way, he said during the meeting with Micronesia President Wesley B. Wesley B? Wesley W. Ikaw naman. Labo na ng mata natin talaga. Wesley Semina. Marcos said the Philippines can provide Micronesia with the necessary workforce. Yan na naman tayo, mga OFW na naman. Workforce As the Philippines still under the effects of the pandemic and jobs are at a premium. I am sure that they will be those who will take up the offer to live and work in Micronesia, and I think the fact that you're not that far away is also big advantage. Nga naman, gaano ba kalayo yung Micronesia na yan? Kayo na lang po ang maghanap kung nasaan yan. No? Sabi niya, hindi daw far away. Di tulad ng sa New York. Di ba, mahilig pumunta dyan ng Pangulong Bongbong. New York, where the Statue of Liberty and the, ano ba yun, yung falls doon. Di pa ako nakakapunta doon No? Ano ba yung Pagsanham Falls? Ano ba yung falls doon? Hoy, sweet. Sabi mo nga kung ano dyan. Hanapin mo nga yung sweet. Oy, Roger Evans, ano ba yung falls doon sa New York, sa ano ng Toronto? Pagsanham Falls ba yun? Kalimutan ko na no? Ito po walang magagalit. Sasabihin lang natin yung mga ginawa ng ating BP. Dalawa lang naman po ito, bear with me. BP Duterte hails farmers as real heroes during Cebu mountain hike encounter. Yun, real heroes. Siyempre, kailangan din natin sila. Heroes din kasi silang nagtatanim, nagpro-provide ng ating mga pagkain, di po ba? BP Duterte called farmers tunay na bayani for ensuring that nutritious food is accessible to Filipino families after she spent time with them during a recent mountain hike in Cebu. Yan, inakyat niya po. Ang bawat kwento at karanasan ay nagpapaalaala sa atin ng kalagahan ng bawat hakbang na ginagawa ng ating mga magsasaka para sa kanilang mga pamilya at sa ating komunidad. Patuloy tayong magtulungan at suportahan ng ating mga lokal na magsasaka. Sila ang tunay na bayani sa likod ng bawat masustansyang pagkain na ating natatamasa. Ayan. Last week, Duterte hiked through the mountains of Dalaguete, Cebu to highlight the importance of local tourism. Sa aking kamakailang pag-akyat sa mga bundok, hindi lamang ang kagandahan ng kalikasan ng ating nasaksihan, kundi ang puso at sipag ng ating mga magsasaka. Nakakataba ng puso ang makasama at makilala ang mga sisipag ng magsasaka na abala sa pag-ayos ng kanilang mga pananim na petchay at sayote sa gilid ng dahan, handang iimpake at handa para sa mga susunod na hakbang ng kanilang araw na pamumuhay. Ayan po, no? Okay, that's very good for BP. At least, hindi siya nag-iingay sa kanyang CIF. I leave to the discretion of the Congress. Tama naman. Pero ang mga nag-iingay, siyempre, alam nyo na, yung kanilang mga Duterte natics. Ito pa, isa pa BP Sara promotes Dalaguete tourism. Yun nga po yung kanyang inakyat sa Cebu. Ay naku, ang sarap naman dyan. Sino kayang nanguha ng picture ni BP Sara Duterte dyan, no? Hindi naman pwedeng helicopter yan. Siguro yung kasamahan niya dyan, no? In her social media post, BP showed photos of her conquering the 2 peaks in 1 day hiking challenge, adding that she also negotiated the Osmeña Park, which took her 45 minutes. Ang galing. Along the way, we saw an
Anthurium farm and a variety of fresh vegetable garden. Nasabi na natin ito. Okay. Yan na yun. Pinopromote niya lang yung bundok dyan sa Dalaguete. Tourism. Eto na. Eto na po. No? Yung isang tinatrabaho ngayon ng DICT. Okay, eto. Congress website. Temporarily unavailable. Investigation underway. After nung yung pagtira sa kanila, nung ilabas nyo ang confidential fund ninyo, ilabas ninyo ang expenditure ninyo, i-audit, magpa-audit kayo. Bigla na lang may lumabas na happy face. Nahack daw sila. House Secretary General Reginald Velasco on Sunday confirmed that the official website of the House of Representatives is experiencing unauthorized access. Ay nako, sino yang nang-hack sa inyo? Immediate steps have been taken to address the issue. Ayan, nakita nyo naman siguro yan, yung mukha nung happy face, no? Eto, ano ang sabi ng DICT? Sa balita ng balita. DICT, naglabas ng pahayag hinggil sa pag-hack sa website ng Kamara. Ayun, na-hack sila. Ayan, tignan nyo yung larawan, no? You've been hacked! You've been hacked! Yan. Naglabas ng pahayag ang DICT nitong linggo. Ayon sa DICT, kinukumpirma nito ang cybersecurity incident sa Kamara at iniimbestigahan na raw nito ang nangyari. The DICT confirms the existence of a cybersecurity incident that occurred on the House of Representatives. We are in constant communication and coordination with the HOR and are currently investigating the extent of the said incident. We shall provide further updates to the public as soon as they become available. Ayan ha. Yan, nag-iimbestiga na daw po ang DICT. Sunod-sunod, di ba? PhilHealth, PSA, DOST, PNP, isama nyo na ang Lasal na private entity, and this one, yung House of Representatives ang nahack. Ang sabi ng iba, dahil nga binabati ko sila ng mga Duterte natics at yung iba doon ay mga asong ulol ng Chino, baka, alam nyo na, Chino. Yan ang mga number 1 unethical hackers, ang mga Chino. You've been hacked. Ganun po yan Ito po, sa Manila Bulletin, local hackers may be behind House website cyber attack. Ayon po yun sa DICT. Nako, meron na silang idea. Just from the wordings doon sa defacement ng website ng HOR, it was in Tagalog. So we highly suspected these are local threat actors. Ayun po, yung sabi ni DIT spokesperson Assistant Secretary Renato Aboy Paraiso. But again, we ask the understanding of the public that we cannot divulge the name of this person. Ang tanong, meron na ba talaga? Initially, we only saw that there is defacement of the website, that there were alterations in the logs, alteration in some data in the website. We're still conducting a thorough investigation. Ayun. While Paraiso noted that the most recent cyber attacks may simply be a bandwagon effect, the agency is still looking into potential motivation of the perpetrators. Yun. We are still looking into the motive. When you suspect someone of doing this, we try to find out their motive as well. Pero again, ang nakikita lang namin, parang nagbabanwagon effect lang talaga. Yung iba talaga, nananamantala lang. Talagang nananamantala lang ng pagkakataon. Ibig pala sabihin, kung totoong local hackers ito ito lang. May mga galing pala tayong hackers. Why not hire them para sila na ang maging security personnel diyan sa inyong intranet or internet or yung inyong mga network. Magagaling di ba? So hacker versus hacker na lang kung local 'yan. Pero kung checkwa yan, patay tayo diyan, may nagbenta na. Talagang tinira o baka naman baka isipin na naman inside job. Para sabihin talagang inaatake ang HOR. Kasi di ba inaatake ng mga Duterte natics? Inaatake kami. Tapos ang mapagbibintangan, itong mga Duterte natics na kung saan yung iba dyan ay mga aso, mga tuta ng China. Yun lang yun Yun lang
Hindi ko sinasabing lahat sila ha. Napasukan po kasi sila. Yung mga Duterte natics ng mga asong ulol ng China na malakas mag-disinform. O, diba? O, ito na. Manila Bulletin again. Senate probe into cyber attacks on government website sought. Ayan na, ano na sila? Mag-iimbestiga na. Doon sa lower house, mag-iimbestiga ang Makabayan Black sa mga cyber attack doon sa mga nabanggit natin kanina. Ito naman sa Senado, government website na. Sinong tinutukoy? Yung HOR. O, yung counterpart ng Makabayan Black, siyang, sa Senado, siyang mag-imbestiga ito. Senator Risa Hontiveros has filed a resolution asking the Senate to investigate the troubling series of hacking and database incidents on government websites. Ayan. In filing Senate Resolution number 829, Hontiveros find it necessary to look into the current status of cybersecurity measures in government and the preparedness of the state to address malicious cyber attacks. The breach of personal and sensitive information kept by government agencies endangers the safety and security of all Filipinos. Oh, ang galing naman. Leaving us even more vulnerable to increasingly nefarious schemes. Nefarious na naman, ano? Alam niyo na siguro, na-discuss na natin yan dati. Involving text message spams, online scams, phishing, financial fraud, extortion, blackmail, and identity theft. Aba, talaga may identity theft pa? O, ito naman ang sabi ni Grace po. Stop hacking spree. O, yan. Tama yan. Senator Grace Poe, for her part, urged the DICT and other concerned agencies to put a halt to what is turning out to be a hacking spree of government website. Alam ko dito, ha? Ano to, eh? Ang suspetsa ko lang, ha? Local yan. At stake are not only important government records but sensitive data that could compromise the country's security. Hindi pwedeng business as usual at maghantay na lang sa susunod na biktima ng data breach. Kailangan matigil ang hacking at mapanagot ang mga salarin. O, ayun. Tama naman. So, ang iniisip ko lang sa akin, inside job to eh. May gusto po silang patunayan. Pag nahuli to, nako, pag inside job ito, kung sino man yung ahensya na yan, yari ka. Madadamay ang ahensya mo. No, so, parang alam kong ipapatawag dyan ay ang DICT. O, saka yung iba pang mga ahensya na merong kinalaman sa cybersecurity. Di po ba? O, labas na tayo dyan sa hacking. Ayaw ko nang i-elaborate dyan. No? Baka may masabi pa tayong hindi maganda, eh, baka pati ako. Di ba? Eto, punta tayo dito. Naalala nyo yung EDSA People Power Holiday nila. No? Maraming nagngaw-ngaw na mga dilaw, anti-Marcos. Historical revisionism, distortion of history, no? Unti-unting pagtanggal yan, pati si Aklang Manuel, no? Distortion of history, no? Gusto nilang tanggalin na ang kawalanghiyaan ng matandang Marcos, ganyan. O, ano pa? Ano pa ang sabi ni Ligman? Inordinate arrogance. Oh, talagang ang sama, no? Talagang pinagagalitan niya si Bongbong. Arrogante ka, Bongbong ka. Sabi niya pa, the second Marcos administration ay walang regard sa history na kung saan pinatalsik ang kanyang ama. You are an inordinate arrogant. Parang talagang yan yung tinatawag mo na panahon pa ng Kastila. Akala mo kung sino siyang magsalita. Eh kayo nga, wala nga kayong ginawa para sa bansa. Diba? Sayang lang tanilin nito si Lagman eh. Nakita mo talagang ang pure dilawanness niya. No? Tumatanda na nga. Wala pang pinagkakatandaan. O, ito pang ginawa niya ngayon, ha? Mga kababayan. Yan, latest yan, no? GMA News Online. Lagman files bill declaring EDSA anniversary as regular holiday. O, tingnan yung kagaguhan nila. Di ba? Talagang gumawa pa ng bill. Nagsumiti ng batas, panukalang batas, para lang dyan. Ano ang pakinabang ng tao sa batas na ito kung isa sa batas ito, kung pipirmahan ito ng Pangulo? Pero hindi basta-basta yan. Kailangan niyang idepensa ito. Di po ba? Tanongin nyo, ang mayoryang Pilipino, hindi lang kayo dyan sa Congress, iilan lang kayo. Even though na binoto kayo, pero ang sentimiento ng tao ang tanongin ninyo. Nararapat pa bang i-celebrate yung EDSA People Power niya o gawing
holiday? You can do so, you can celebrate that freaking EDSA People Power, no? Maski na hindi holiday yan. Di po ba? Bakit ngayon nyo yung gagawin sa time ng Pangulong Marcos Jr.? Bakit hindi nyo ginawa yan, nagpanukala ka lagman kung ikaw ay mambabatas na noon sa panahon ni Cory? Permanently gawing regular holiday ang EDSA People Power ninyo noong 1986. Bakit ngayon nyo lang naisip yan? Di po ba? At sinasabi ni Amy Marcos, hindi pa natin alam, baka sa 26 kasi 25, ibigay nyo na yan sa mga tao. Pwede naman kayong hindi kayo pwedeng mag-adjust? You're not that flexible? Mga gonggong pala kayo. Unang-una, kasalanan nyo yan. Ang tagal nyong na mayagpag. No? Mag-apat na dekada na kayo dyan sa gobyerno. Pero hindi nyo naisip gawing batas yan na regular holiday. Nakaupo pa si Curicong, nakaupo si Abnoy, at yung mga iba pa yung mga dilawan na congressman. Panahon ni Ramos, pipirmahan niya yan eh. Ba't hindi nyo isinulong? Bakit kay Pangulong Marcos? Do you think hindi yan insulto? Kayo ang inordinate arrogant. Sa'yo dapat ibinabalik yung salitang binigkas mo, lagman. Kayo ang arogante. Kayo ang diktador. Bakit hindi kayo mag-survey ngayon? Na dapat bang gawing regular holiday ang EDSA People Power? Grabe oh. Nag-file talaga siya, ha? Yan oh. Albay Representative Excel Lagman on Monday filed a bill seeking to declare February 25th of every year as regular national and public non-working holiday. Wow. In commemoration of the last day of the historic EDSA People Power Revolution. Lagman filed the bill after President Marcos and blah 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 blah. There must be a law institutionalizing the celebration as a regular national public. Naggagawin mo pang batas yan ang walang kakwenta-kwentang EDSA People Power ninyo? Di po ba? Dahil nasalig kayo na. Di ba? Under Lagman's proposed measure, the EDSA Commission created under Executive Order. EO naman pala. EO. It can be reversed. It can be nullified by another EO by the sitting president. Right? O bakit hindi tinatanggal? EO 8, EO1, EO 82. Tanggalin na yung EDSA Commission na yan. Ibig sabihin, baka pinapasahod pa yan ng taong bayan. Di po ba? Grabe oh. Nakakahiya ka, Lagman. Wala ka nang ibang maisip na batas kundi ang isa batas ang kapritsyo ninyo para i-celebrate ninyo ang inyong people power. Nag-poll ng linggo eh. Nasabi ko nga, be flexible. I-celebrate nyo. Ng Sabado, 24 or 26. Anong gusto nyo? 25? I-celebrate nyo. Wala namang pipigil siguro sa inyo. All you have to do is ask for the permission of that local government unit na kung saan doon kayo mag-celebrate. Para matulungan kayo, ma-assist kayo sa traffic. Mabigyan kayo ng security. Just like the previous use what you are doing, right? Tapos nakita nyo lang wala, nagngangaw-ngaw na kayo, may EDSA Commission naman pala kayo. Wow! Ang tagal-tagal na niyang executive order na yan, no? Ay, Pangulong Bongbong Marcos, magawa ka ng issue, nullifying, dissolving the EDSA Commission. Kung yan ay pinapasahod pa ng taong bayan, that's useless. Ayun, rason niya, oh, it has often been said that Filipinos have a short memory. Huy, gago, hindi. Ikaw lang yun. This is unsurprising since we as a country have failed to institutionalize memorialization compared with other states. Pati ba naman memorialization, institutionals mo pa? In the Senate, Senator Ronald Bato de la Rosa said it was not a problem if Lagman's bill will be enacted or not. As if the EDSA People Power Revolution needed to be remembered, de la Rosa said, as I've said, pwedeng i-commemorate, pwedeng hindi. Nasa gitna lang ako. Kung sasabihin mo, Sip, ako masyadong magsagot, yan talagang nararamdaman ko. O, tingnan mo ito. Ako nararamdaman ko. Sasabihin ko, it's not worth my time. It's not worth on the data bank of my brain to memorize that and to remember that. Kung pwede nga, tanggalin nyo na yung February 25 kalendaryo eh. Di po ba? Nang show pa, nagngangaw-ngaw kayo, gagawin mo pang batas? Yung pipirma dyan, yung aayon dyan kay Lagman,
Pare-pareho lang kayong likaw ng bituka. You have a lot of time in your hands to say yes to this one. Na wala kayong maisip na iba pang batas kundi yung kapritsyo ng mga dilaw. Di po ba? Nakakagago namang batas yan. Wala nang maisip isa batas. Wala nang maisip na gawing batas para sa ikagaganda ng bansa as a nation. Eh yan, sila-sila lang magsi-celebrate niyan eh. Oh, paano yan on the coming years? Sakali lang, no? Wala na kayo. Oh, baka mag-fade away na rin kayo. Di ba? You will wither like a grass not being watered. Wala na. You will wither down. Wala. Kasi bakit? Sabi nga nung isang kaibigan ko, sila dilawan dati. Dilawan yan. Mga elitista. Pero wala silang nakitang development na ginawa ninyo sa bansa. Kaya that's why she voted for Marcos. Nanumbalik sa Marcos. Kasi for 4 decades, sabi ko ng 4 decades, you did nothing sa ating bansa at sa mamayang Pilipino. Tapos ganyan pa ang gusto nyong gawin. Ibig sabihin yan, selfish lang kayo. Selfish, inordinate, arrogant. Yan, ibalik ko sa'yo. Diba? O kayo po, ano pong inyong masasabi? Comment down below. And don't forget to like and share. Hope to see you on the next videos. Bye-bye. God bless.